Amen. So, i-record ko po ito. So, muli po ay magandang gabi po. Hindi pala ako naka-mute pala ako. So, sorry po mga minamahal. Ang dami ko pa naman palang nasabi. So, anyway, ito po yung ating last episode po. Okay, 3 Sundays po ito na ating pong pagbo-broadcast. So, kung sakaling kayo ngayon po ay ngayon lang nakapanood, ay wag muna kayong mag-react o mag-react, no, magkaroon ng violent reaction dito sa ating presentation dahil patapos na po kasi po ito eh. Mas maganda po ay pakinggan po ninyo, balikan po ninyo yung unang broadcast po namin at doon po ay ipinaliwanag po natin, ipinresent po natin ng maliwanag na maliwanag ano po talaga ang biblical definition ng inspiration. At doon po ipinakita natin, baka mamaya ay may recap ko po ng konti. So ulitin ko po mga minamahal, lahat po ng nandiyan dyan naka-tune in po, ay i-comment po ninyo yung inyong pangalan po. Okay? Dahil ito po ay ebook po ito. Lahat po ng mga mula nung unang Sunday ng broadcast po, episode 1, episode 2, at ngayon ay last episode po, ay lahat po kayo ay makakatanggap. So, kailangan po lamang po na i-comment po ninyo yung inyong pangalan, yung Facebook account po ninyo. Okay? Para po itong week na to, basta bago dumating ang Sunday po, ay mapapansin nyo, may GC po kung gagawin, nandun po yung pangalan nyo, at isahan na lang po ang aking pagpapadala. Okay, kayo na po ang bahalang mag-download po nito. Itong ebook na to, ito po yung libre po ha. Okay? At siguro magtataka kayo bakit doon sa ebook, napakaraming chapters po doon. Pinili ko lamang po yung mga importanteng puntos dito sa ating presentation dahil kung talagang ituturo ko po yung ebook na ginawa ng inyong lingkod ay abutin po tayo ng mahabang panahon. So kaya't magandang gabi po sa lahat, sa mga kapastoran, mga brethren, sa iba't ibang mga local churches po na narito po ngayong gabi. Meron po akong request po sa inyo, dyan po sa lahat ng mga naka-tune in po ngayong gabi. Pwede po bang i-share po ninyo sa inyong mga kaibigan, mga ka-churchmate, mga kaibigan ng mga pastors? Yun lang po ang request ko po sa inyo ngayong gabi na i-share po ninyo po ito para marami pong makapakinig po, no? So ulitin ko po, kung ngayon lamang po kayo nakapakinig po ng broadcast, ay ang aking encouragement po ay pakinggan niyo po yung unang episode po nito dahil ngayon pong gabi ay halos parang nasa conclusion na lang tayo. Okay? Parang tayo po ay nasa pagtatapos na lamang po. Kaya pero may mga bagay din po tayong makukuha ngayong gabi po, no. So dalawa po, no. Una, i-comment po ninyo yung inyong pangalan para po parang pinaka-attendance ko po kung sino talagang bibigyan ko nitong librong ito, itong ebook na to. And then pangalawa, paki-share po ninyo sa inyong mga kasama, kakilala, kaibigan, ito pong ating pong broadcast na ito. So, muli po mga minamahal, magandang gabi po sa lahat. Okay? At alam po ninyo, ito po'y sa kabutihan po ng ilang mga pastors po, mga kaibigan natin, nang nag-request po nito sa akin kung bakit po tayo nag-broadcast. At wala po tayong layunin na makipag-away at hindi naman po dapat ganoon ang ginagawa ng mga nangangaral, no? So, ang aking pong layunin po rito po ay maging pagpapala po sa lahat po ng mga believers, especially po yung mga bagong mananampalataya, yung mga bagong graduate sa Bible School, at yung mga bagong nagpapastor. Yun po yung main concern ko dito eh. Kasi po, pag hindi po tayo naturo na hindi talaga na i-present sa iyo yung tamang biblical definition ng inspiration at aasa po tayo sa definition na pinanggalingan natin sa Bible School, yun po ang magiging problema natin, mga minamahal. Kaya po, ito pong ating pong presentation, ito po ay nung unang first episode po natin, ipinakita po natin kung saan nagsimula yung maling inspiration ng mga pastors, mga scholars, na ang inspiration nila sa kanilang, ang definition nila sa inspiration po ay God-breathed, hiningahan, hinipan. Okay? Which nakita natin yan po ay nanggaling po sa isang scholar no po, na nagngangalang James Strong, no? At siguro titingnan po natin kung mababalikan po natin po yung bagay po na yon. So
Tayo po ay manalangin po ngayong gabi sa ating pagsisimula. Dakilang Diyos, muli po, marami pong salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay niyo po sa amin. Muli po na broadcast ngayong gabi. Salamat sa mga naka-tune in na. At dalayan ko, Lord, na itong aming pong pag-aaral, pagtatalakay ng mga katotohanan na nanggagaling sa inyong salita ay makatulong po na magpatibay sa aming pagkilala na merong pong perpektong salita ng Diyos sa aming panahon ngayon. At maraming salamat po na ito po ay iningatan niyo po ang Bibliang ito, the King James Bible, Panginoon. At dalayan ko po lahat ng mga kaibigan naming kamanggagawa sa Panginoon, mga brethren na nakatune in po ngayon. I-bless niyo po sila, tulungan niyo po kami na patuloy po na ang inyong salita ay aming pong mahalin at aming po itong pag-aralan. Basbasan niyo po ang aming pong pagtatalakay ngayong gabi sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. So muli po ay magandang gabi po sa lahat. Ulitin ko po, i-comment po ninyo yung inyong pangalan. Yan po yung una po ha. I-comment po ninyo yung pangalan po ninyo. Okay? At pagkatapos po ay i-share po ninyo sa inyong mga kaibigan. Okay? Okay, meron kasi. Tumatawag si Pastor Jay Urata. Ano nyo nga sabi ko kay Mrs. Sabi nyo, tumatawag eh. Okay, so may tumatawag po sa akin eh. Okay, dito sa akin nga. Okay, so anyway, so tayo po ay magpatuloy po sa ating The God-Breathed Deception. Bakit po ito po yung aking pong naisip na maging title po nitong ebook na ito o na itong ating broadcast. Kasi po, ang inyong lingkod po ay graduate din po sa Bible School. At dala-dala ko po yung maling definition na nakuha ko po sa Bible School. No? At kaya hindi po ako magtataka na yan din po siguro yung bit mong definition. Hindi po ba? Yan din yung bit mong definition kung saan nagpasalin-salin po na walang nag-question. Yan ba talagang tamang definition ng inspiration? So siguro maganda po ay balikan natin ng konti po itong ating presentation. Doon sa episode 1, chapter 1, Why Inspiration Matters, natalakay po natin. And then chapter 2, ito po yung sa episode 1 The Origin of the Original Autographs Only Theory. Tiningnan natin, tinugay-gayan natin, saan po ba nag-originate itong theory na to. Theory po, hindi po biblical po ito eh. Yung original autographs only inspired, no po. At yan po ay nakuha natin, nakita natin na yung definition ng inspiration po ay ang nag-set po ng standard ng definition po ay si James Strong. Noong 1822, nung panahon po ni James Strong, siya po ay 1822 and 1894, at siya po ay meron pong Strong's Concordance. Yung Strong's Concordance po, malaki pong bagay po yun, nakakatulong po yun. Kapag meron po kayong hinahanap na words at yung mga words sa Bible, love, maganda. And then, lahat ng mga word na love ay nandoon sa hilera na yon at nakakatulong po siya. Pero doon po sa pinakahuli po niya, ito po yung nakakatakot. Dahil doon po, meron tong Greek lexicon, nagbigay po siya ng mga diksyonaryo, okay? Ng mga definition po doon po sa kanyang huling part ng kanyang Strong Concordance po. Ano po, mga minamahal. Sandali po ha. Yan. So, yan po yung kanyang definition, no? Ng Theopneustos, God-breathed. Okay, inspired by God. Ayan, nakita po ninyo, usage sa last part, God-breathed, inspired by God due to the inspiration of God. At siya po yung nag-set ng standard po, mga minamahal. Ano po? One of the most influential figures in biblical scholarship was James Strong, best known for Strong's Concordance. His numbering system became widely accepted among pastors, Bible teachers, and students. As a result, many definitions found in Strong's works gain, ito po, enormous influence. When students encounter the Greek word theopneustos in 2 Timothy 3:16, they are often directed to the definition, God-breathed, hiningahan ng Diyos. Okay?
But several questions immediately arise doon sa definition na binigay ni Strong, at yun po lahat, majority ng mga pastor, ano man ang denomination niya, mapa siya man ay Baptist, mapa siya man ay Methodist, Evangelical, Born Again, Pentecostal, at iba pang mga rightly dividers, ay ito din ang definition nila. Okay? Ng Chief Nustos, God-breathed, hiningahan ng Diyos, at maging ibang mga KJB. Opo, totoo po. Yan din yung kanilang definition. Dilalam, galing kay James Strong. Now, several questions immediately arise do sa definition po ni James Strong na God-breathed. Ito po does the word Chief Nustos necessarily teach that inspiration is limited to the original writings? Yung bang definition ng inspiration ay limited lang ba ito sa original writings? Does the Bible itself define inspiration that way? Ganun ba talaga ang definition pag pinag-aralan natin ang Bible? And then, number 3, does Scripture place the emphasis on a past event or upon the living nature of God's Word? Ang inspiration ba, ang emphasis niya ba ay ito po ba'y nangyari na? O ito po'y the living nature of God's Word? These questions deserve careful examination. So yan po yung episode number 1 natin nilalakay. Chapter 3, what does inspiration mean? Kaya balikan po ninyo, kung kayo'y bago lamang po rito, balikan po ninyo yung episode number 1 po natin. Now, dito sa chapter 3 po, tinalakay natin, what does inspiration mean? At pumakbo po tayo dito sa tinatawag natin morphology, word formation, paano ba yung salita ay nabuo? At nagkaroon tayo ng breakdown ng salita ng inspiration. In, yan po yung prefix. Sphere, yan po yung root word. Asion, yun yung suffix. In, meaning inside. Sphere, alam naman natin, spirit. Suffix, yung asion, the action of. At balikan na lang po ninyo yan, no? Inspiration then carries the following ideas. Ang inspiration po, describe the action of the spirit in or inside. Okay? The spirit acting in or inside. In medicine, sa medisina po, inspiration is breath in, inhale. Expiration is breathe out. Kaya nga nakakatawa no? Ano ba ang Bible mo? Expired o inspired? Kasi pag breathe out, hiningahan, hinipan, expired yun. Okay? In reference to the scripture, the spirit or breath, ang inspiration po, ito po yung espiritu at yung hininga that actively abiding and operating in the scripture. Okay? Another thing na makikita natin yung dito sa inside the spirit, the action of, could be expressed as the life that is in the scripture or the abiding life of the scripture. Yan po yung mga makikita natin na ang inspiration po, ito po yung buhay na active diyan mismo sa inspiration, salita ng Diyos, or could be accurately refer as God's breath rather than God breathed. Okay? Ang inspiration po, ito po ay hininga ng Diyos. Hindi hiningahan. Okay? Hininga ng Diyos. Kaya nga po ang Bible po, sabi doon sa Hebrews 4:12, but the word of God is quick and powerful. Quick means alive. Humihinga po yan Meron pong hininga. Hindi po hiningahan. Okay? Therefore, inspiration carries the active sense of the Spirit acting in the Scripture. Yan po ang biblical definition. Inspiration carries the active sense of the Spirit acting in the Scripture. Then sa episode number 4 natin, episode 1 natin, chapter 4, the Bible is a living book, sabi sa John 6:63. Chapter 5, ito po yung pinaka sana balikan po ninyo yung episode 1 dahil doon yung word na is given by inspiration of God. Yung word na is given, meron po tayong unbroken testimony po, mga kapatid, sa Bible. Lumitaw po yung word na is given. Ito po ay hindi po isang pangyayari na natapos na. Kundi every time na nag-a-appear sa Bible yung word na is given, ito po ay nagko-continue hanggang ngayon, mga minamahal. Okay? And then chapter 6, the time of inspiration.
And then chapter 7, what scriptures did Timothy possess? Okay? And then chapter 8, dito po tayo natapos last Sunday, how the church lost confidence in the Bible. Paano ba ang mga churches ay nawalan ng kumpiyansa? Nawalan ng stand. Kaya marami po ang mga churches ngayon na hindi naniniwala na meron tayong perfect Word of God ngayon. Okay? Hindi naniniwala na meron pong inspired Word of God today. At diyan tinalakay natin paano dumating sa ganong kalagayan ang mga churches at mga pastor. Samantalang kung tutusin, dapat ang naririnig natin sa salita sa mga pulpito ngayon ay ang pangangaral ng pastor na ito ang tunay na salita ng Diyos. This is the perfect Word of God. This is the inspired Word of God. Bakit hindi yan ang naririnig natin ngayon, kundi ang naririnig natin ay doubt, correction, mga Bible correctors, mga Bible critics. Yun ang madalas mong maririnig po sa mga pangangaral ng mga big shot dito sa iba't ibang mga churches. Diyan po tinalakay natin sa chapter 8, how the church lost confidence in the scripture. Bago po tayo nagtapos nung last Sunday po, ay ito pong Psalms chapter 12 verse 6 and 7, nais kong balikan natin ng konti dahil may napakatindi pong bagay na dapat po tayong makita po rito. Ang sabi po sa Psalms chapter 12 verse 6 and 7, the words of the Lord are pure words. Ang salita ng Panginoon ay pure words. Now, ang kagandahan ng salita ng Panginoon, paano natin i-convert sa ating kaisipan, paano natin magagrasp yung salitang pure words? Kasi everything in this world are corrupted eh. Okay? Impure. Marumi. Okay? Ang mundong ginagalawan natin ay napakadumi. Ang buhay ng tao po ay punong-puno ng karumihan. There is none righteous, no, not one. Now, paano natin paano bang term nito? Paano ba natin maiisip, okay, mako-comprehend yung salita ng Bible na the words of the Lord are pure words? So ano ang pwede nating maisip na illustration o comparison na nagre-represent ng salitang pure words? Dahil sabi diyan sa verse 6, the words of the Lord are pure words. So nagbigay po siya ng comparison. As, ito po yung simile, as silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Marami pong mga KJV po na mali po yung kanilang understanding po dito eh. Sa verse 6 po eh. Ang Bible daw, ang King James daw ay nagdaan ng 7 purification. Mali po, hindi po yung Word of God ang nagdaan sa purification. Basahin natin ulit po mga minamahal. Babasahin ko po ulit. The words of the Lord are pure words. Tanong, paano natin ito i-convert sa ating kaisipan yung salitang pure words? Sabi diyan, as silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. So nagbigay ang Bible ng comparison kung paano natin mako-comprehend yung salitang pure words. Sabi diyan, kung paano yung silver ay nagdadaan in a furnace of earth, purified 7 times. So kung i-research natin yung mga silversmith, ay ganito po ang kanilang ginagawa. Okay? Lalagay sa apoy, at yan po ay matutunaw, at pagkatapos patitigasin. Pagkatapos po noon, siyempre pag natunaw po yan, naging liquid po yung elements po ng silver, meron po mga parts po doon na hindi po bahagi ng silver. So yun po ay lulutang, iibabaw po yun. Pagkatapos pong tumigas po yun po ay kakayasin ng silversmith yung ibabaw. Pagkatapos po niyang kinayas po yun, muli po ay kanyang idadan ulit sa apoy yung silver hanggang sa ito po ay maging liquid. Pagkatapos patitigasin ulit, kakayasin ulit yung ibabaw para yung mga
yung mga parts o mga particles na hindi bahagi ng silver na umibabaw ay matanggal. So kakayasin ulit niyan. Pagkatapos po ay idadaan ulit niya sa apoy at pagkatapos po ay patitigasin. Ganun po yung gagawin po niya. And then another the silversmith refines it even more. Ganun po tutunawin, patitigasin, kakayasin. Tutunawin, patitigasin, kakayasin. Okay? Hanggang sa 7 beses po, sabi ng Bible. At doon po sa 7 beses, paano niyang makikita na ito pong silver na to ay purong-puro kapag ka po, pag kinayas niya po yun, ay halos parang nagiging salamin na po siya. Nakikita niya na yung mukha niya doon sa silver. Ganun po, ka-pure na. Ibig sabihin, wala nang elements na anumang particles na hindi kasama, na hindi silver. Lahat po, purong-puro na po siya. Pagdaan po nung silver ng 7 purification, talagang purong-puro na siya. Basahin natin ulit. The words of the Lord are pure words. Gaano? Ano ang ating magiging exact comprehension para maunawaan natin yung salitang pure words kung papaano yung silver ay nagdaan sa 7 beses na purification. Ganon kapuro ang salita ng Diyos. Okay? Kaya nga po mga minamahal, as the silver is purified 7 times, so are the words of God pure. Okay? Now, bakit 7 times? Because 7 means it's perfect. It's the number of perfection, completion. Okay? Now, itong pure words na to, makinig po kay Miguel sa verse 6. Itong pure words na ito, purong-purong salita ng Diyos, sabi sa verse 7, Thou shalt keep them, O Lord. Thou shalt preserve them hanggang kailan? Hanggang kailan mga kapatid? From this generation forever. Tanong, yang bang pure words of God na yan, na kanyang ipinangakong iingatan at kanyang ipipreserve forever, nasaan yun? Kapag ka ang naging definition mo ng inspiration ay nakalimited lamang sa original, paano itong verse 7 na pangako ng Diyos na yung pure words, mga kapatid yung pure words na yan ay kanyang iingatan from this generation forever. That's why hindi po pwedeng hindi tayo kikiburito sa isyong ito mga kapatid Okay? Magsasalita po ang inyong lingkod pagdating po sa issue na to. Sapagkat ang nakasalalay po rito mga minamahal, yung integridad ng Diyos na nangako sa atin na yung pure words na yon ay kanyang iingatan hanggang sa panahon. Tapos na bang mundo? Hindi pa. Sabi ng Bible, from this generation forever. Amen. So tayo po ngayon nasa chapter 8. At dito po tayo, do we possess the inspired Word of God today? Ngayong bang gabi, mga minamahal, tayo po ba ay talagang nakakasiguro na yung hawak-hawak po ba natin ay inspired Word of God? Ito po yung the biblical verdict. Throughout this lesson, we have examined one of the most important questions facing Christianity. Do believers today possess the inspired Word of God? Ito po yung salita na dapat pong magkaroon ng tumpak na kasagutan sa ating buhay bilang Kristiyano. Ngayong bang oras na to, meron ba tayong inspired Word of God? Ayon doon sa Psalms 12:6 and 7, modern scholarship frequently answers no. Kapag ang tinanong mo mga modern scholar, sasabihin nila, wala na. Okay? Mga translation na lang yan. Hindi mga Baptist yan. Katoliko yung mga yan. Kwentong barbero pa. Okay? We are told, ito po yung nakakalungkot we are told that only the original manuscripts were inspired. Yan po yung tinuro sa atin We are told
that inspiration belong exclusively to documents that disappeared centuries ago. Yan yung tinuro sa atin, yan yung tinuro sa inyo, yan yung itinuro sinabi sa inyo. We are told that copies are not inspired. We are told that translations are not inspired. Yan po yung mga itinuro at sinabi sa atin. We are told that no Bible existing today is perfect. The testimony of Scripture repeatedly points us toward a preserved, living, available Word of God. Dito po sa ating presentation doon sa episode 1 at episode 2 na patunayan natin na ang testimonya ng salita ng Diyos ay meron po tayong preserved, living, and available Word of God. The evidence is overwhelming. Let us review what we have learned. Review po natin kung ano po yung ating napag-aralan. Okay? First, napag-aralan natin, the Word of God is eternal. Yung salita ng Panginoon po ay eternal. The Word of God did not begin when Moses wrote Genesis. Nais kong maunawaan po ninyo, mga minamahal, na yung salita ng Diyos ay hindi po nagsimula doon sa sulat ni Moses. Okay? The Word of God did not begin when David composed the Psalms. The Word of God did not begin when Paul wrote Romans. The Word of God existed, listen to this, before any prophet ever wrote. Nais kong maunawaan ninyo, mga minamahal, na ang salita ng Diyos ay nag-i-exist na bago sinulat ng mga propeta yung scripture, mga kapatid. Ang sabi sa Hebrews 11:3, the worlds were framed by the words of God. The Word existed before the worlds. Hindi nyo ba alam na nandiyan na nag-exist ng salita ng Diyos bago pa lang ang mundo nilalang? Sabi sa Psalms 33 verse number 6, by the word of the Lord were the heavens made. The Word existed before the heavens. The world existed before the worlds. Sabi sa Psalms 119 verse 89, forever, O Lord, thy word is settled in heaven. The word was settled before it was written. Okay? Mga minamahal, the written scriptures are the earthly revelation of an eternal heaven reality. Okay? So, natalakay po natin, the Word of God is eternal. Number 2, the Word of God is inspired. Bali, parang ito po ay parang sa summary po, okay? Sa summarize po ng ating episode 1 and 2. The Word of God is inspired. The Bible plainly states in 2 Timothy 3:16, all Scripture is given by inspiration of God. Scripture derives its authority from God Himself. Scripture is not merely the words of man. Scripture is God's Word. Tandaan po natin po yan. Because Scripture is inspired, sabi sa 2 Timothy 3:16, it is profitable. Dahil ang salita ng Panginoon ay inspired, therefore it is profitable. It is authoritative. It is trustworthy. And it is divine in origin. Kung wala yung inspiration, wala po ang lahat ng ito. Hindi po siya profitable, hindi siya magiging authoritative, hindi na siya magiging authority natin. Bakit? Kasi ang magiging authority natin, yung mga scholar. Yun ang mangyayari po, mga minamahal. Okay? Hindi na natin, it is no longer trustworthy. Bakit? Kasi translation na lang ito eh. But, because Scripture is inspired, it is profitable, it is authoritative, it is trustworthy, it is divine in origin. Let's go to number 3. You know, the Word of God is living. Ang salita ng Panginoon ay buhay. Jesus declared in John 6:63, the words that I speak unto you, they are life, they are spirit, and they are life. Ang salita ng Panginoon po, meron po siyang espiritu at meron siyang buhay. Kaya nga po yung inspiration. Inside, spirit, action. The action of. That's why meron pong
buhay. Okay? Hindi po patay yung libro po natin. Pag inalis mo yung inspiration, it's no longer a living book. What makes the Bible alive? Ito po'y buhay na libro because of inspiration, mga minamahal. Mahalaga po ibagay po na yan. Peter declared in 1 Peter 1:23, the word of God which liveth and abideth forever. The writer of Hebrews declared, Hebrews 4:12, the word of God is quick and powerful. The word of God is not dead. The word of God is living. Kapag wala po yung inspiration, wala na po siyang pinag-iba sa lahat ng mga libro na naka sa lahat ng mundong ito. What makes the Word of God, the Bible, ay naiba sa lahat ng libro? Sapagkat po ito ay buhay na libro. It's living. Okay? Humihinga. Mga minamahal. The Word of God continues to work because the Spirit of God continues to operate through it. Mga minamahal. Number 4, the Word of God is preserved. God did not merely inspire His Word, God promised to preserve His Word. Sabi sa Psalms, nabasa natin kanina, sa ating introduction kanina, the words of the Lord are pure words. Tandaan po ninyo yan, ha? Yung pinramis ng Panginoon na kanyang iingatan, sabi niya, thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them from this generation forever. Yung kanyang pinangakong iingatan, yung pure words. Okay? Mahalaga po yun. Okay? Mga minamahal, the preservation is God's responsibility. Hindi po responsibility ito ng mga scholars. Okay? Hindi po responsibility ito ng mga translators. Ang pag-iingat po ng pure words ng Panginoon ay ang Panginoon sa kanyang responsibilidad yan, mga minamahal. The preservation is God's promise. Hindi lamang responsibilidad ng Diyos, kundi ito po'y pinangako ng Diyos. The preservation is God's work. The preservation is God's responsibility. The preservation is God's promise. The preservation is God's work. Therefore, sa Matthew 24:35, heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Amen. Number 5, bali parang ito po'y summary po ng ating pong episode 1 and 2. Timothy possess Scripture. The doctrine of original autographs only faces a serious problem. Ano yung magiging problema nila? Timothy never possessed Moses originals. Kailanman si Timothy po, hindi po niya nahawakan yung original na sinasabi ng mga pastor na nagmamarunong sa pulpito, sa Bible school, ano mga minamahal. Timothy never possessed Isaiah's originals. Timothy never possessed Jeremiah's original. Yet Paul wrote in 2 Timothy 3:15, sabi ni Paul kay Timothy, from a child thou was known the holy scriptures. The scriptures Timothy possessed were copies. Tandaan po ninyo, yung hawak-hawak ni Timothy na binabanggit ni Pablo na mula pa sa pagkabata, alam mo na yung holy scriptures. And then sa verse 16, yet Paul called them Holy Scriptures. Then Paul immediately declared in 2 Timothy 3:16, all Scripture. Alam mo mga kapatid, hindi ko maisip paanong nakapag-penetrate yung sinet na standard ni James Strong doon sa inspiration na God-breathed, ay nakapag-penetrate ito sa lahat ng mga Bible school at even rightly divider, yun din definition nila. God breathed. Hiningahan daw ng Diyos. Okay? Okay? At balikan na lang po ninyo yung first episode po natin. Doon po. Okay? Galing kay James Strong po yan eh. Okay? At maling-mali po. Okay? Hindi po hiningahan. Ang inspiration po, hininga ng Diyos. That's why ang Bible po, it's alive. Meron po siyang buhay na nandiyan. Merong hininga ng Diyos na nandiyan, mga minamahal. Okay? Kaya yung scripture na binabanggit ni Pablo na mula pa sa pagkabata ay hawak-hawak na ni Timothy. And then sabi niya sa verse 16, all the scripture is given by inspiration of God. The holy scriptures Timothy possess were inspired scripture. And yet, mga minamahal, hindi po yun original.
Ang hawak po ni Timoteo na binabanggit ni Pablo na all scripture is given by inspiration, ito po ay copies of ng mga manuscript po, mga minamahal. Number 6, the New Testament calls copies scripture. Alam nyo ba, yung word na scripture po sa New Testament, ito po hindi kailanman ay challenge po sa lahat ng mga naniniwala na ang original ay yun po yung inspired. Okay? Kasi sabi diyon sa 2 Timothy 3:16, all scripture is given by inspiration. Ang challenge ko, magpakita sila ng talata na kapag lumilitaw yung salitang scripture sa Bible, tumutukoy sa original, autograph. Dahil nung nakaraan sa episode number 2 natin, pinakita natin na every time nag-a-appear po yung salitang scripture sa Bible, ito po ay hindi kailanman tumutukoy doon sa original autograph o original manuscript na sinulat nila Moses at nila Jeremiah. Ito po'y tumutukoy every time na nag-a-appear yung scripture, ito po'y tumutukoy sa mga copies. Yung available na kopya na hawak-hawak nila. Tinatawag po ng Bible na scriptures. Throughout the New Testament, Jesus referred to scripture. The apostle referred to scripture. The churches searched scripture. The Bereans searched scripture. Yet none of them, listen to this, none of them possess the original manuscripts. The scriptures they possess were copies. Mga minamahal. Nevertheless, God calls them scripture. The Bible never makes the distinction that modern scholarship insists upon. Number 7, ito po yung doon sa episode 1 ko, the unbroken, the undeniable testimony of the scripture, the word is given. Nagkaroon tayo ng, challenge ko po sa inyo lahat, i-type po ninyo kung kayo ay meron pong Bible app sa inyong cellphone, sa inyong laptop, i-type niyo po yung word na is given sa Bible po. Okay, the word is given. At every time na nag-appear po yung word na is given, hindi po ito tumutukoy sa past event, kundi every time na nag-appear yung salitang is given sa Bible, all throughout, every time po, ito po ay nagpapatuloy. Hindi po siya tumutukoy sa one-time event. Kaya nga po nagkamali po sa inspiration Dahil doon sa God-breathed na dumating sa point na ang definition na yon ay parang isang beses lang nangyari at hindi na ito nangyayari pa. Kaya nga mali po yung definition na sinet po ni James Strong. Ulitin ko po si James Strong po ang nag-set po nun ng definition. Okay? At lahat ng mga churches, mapa-Baptist, mapa-Methodist, mapa-Evangelical, mapa-Pentecostal, mapa mga KJB din, at mapa-Rightly Divider din. Sumunod sa definition ni James Strong, mga minamahal. Okay? Pero doon sa yung napakahalaga po yung word na is given. Is given by inspiration of God. Every time na lumitaw po ito, continuity, nagpapatuloy po. Hindi po ito nangyari lang noon tapos wala na ngayon. I-try po ninyo. Kung kayo lang po ay first time na nakapakinig po dito, i-type po ninyo is given sa Bible. Okay? Paul did not write all the scripture was given. By the way, ang nakalagay po sa Bible natin was given. He wrote all the scripture is given by inspiration of God. The scriptures Timothy possessed were presently characterized by inspiration. The scriptures Timothy possessed were presently profitable. The scripture Timothy possessed were presently effective. The emphasis is not merely historical, the emphasis is practical and present. Amen. Number 8, the purpose of preservation. Anong purpose po ng preservation? Why would God inspire His Word if He intended it to disappear? Ano ang purpose ng Diyos na in-inspire daw niya yung kanyang salita, bagamat sa Bible po, all Scripture is, not was. Kung ang nakalagay sa 2 Timothy 3:16, all Scripture was given, wala na po tayong pagtatalo. Talagang original. Pero ang nakalagay po sa Bible is given. Tandaan po ninyo yan Okay? Why would God inspire His Word if He intended it to disappear?
Why would God command believers to live by every word if those words no longer existed? Why would God tell believers to search the scriptures if the scriptures had lost their authority? Why would God promise preservation if preservation never occurred? The answer is obvious. God preserved His word because He intended His people to possess His word. Ang purpose po ng preservation, nais ng Panginoon yung kanyang pure words ay makarating sa ating panahon at makakarating, ako po ay siguradong makakarating sa susunod na generation forever, ang sabi po doon sa Psalms 12:6 and 7. Amen. Let's go to the practical test, number 9. Consider the practical realities of the Christian life. What produces faith? Ano ang nagpo-produce sa pananampalataya? Sabi diyan, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kung wala po yung word of God na yan, ano mapoproduce niya sa buhay natin? What produces the new birth? 1 Peter 1:23. I know the word being born again. I know that by sa rightly dividing point of view, I know that. But what my point is, being born again by the word of God. Okay? During the time ng earthly ministry ng Panginoon, it is the word of God ang kailangan nila. Okay? What gives hope? Anong nagbibigay ng pag-asa? Sabi sa Romans 15:4, the comfort of the scriptures. What gives understanding? Job 32:8, the inspiration of the Almighty giveth them understanding. Hindi nyo ba alam na isa sa purpose ng inspiration is para magbigay ng unawa, give them understanding? Mga minamahal, all these things require the present possession of God's word. Lahat ng yan, para mag-produce ng faith, mag-hope, ng new birth, ng understanding, nangangailangan na kailangan ngayong oras na to, meron kang hawak-hawak na pure words of God, mga minamahal. Not merely the historical existence of God's word. Number 10, the choice before every Christian. Ano yung choice po natin dito? Ultimately, every believer must answer one question. Do I possess the word of God? Not merely did God once give His word, but do I possess His word today? Ngayon ba ang tanong po, mga kapatid, do we have the perfect words of God today? Mahalaga po yung tanong na yon, mga kapatid. The modern scholar often says, we're still trying to reconstruct it. Okay? By the way po, mga minamahal, may mga rightly divider na hindi po KJB. At hindi ko maunawaan paano sila naging rightly divider, samantalang sa King James lang lumitaw po yung word na rightly dividing. Lahat ng modern version po ay wala po yung instruction na rightly dividing. And now in the world na naging rightly divider itong mga to na hindi KJB. Samantalang, and by the way, kapag ka modern version, you cannot teach rightly division. Yeah. Yes. Opo. Okay? Dahil ang mga modern version po ay post-trib, amillennialism, ang mga andon, salvation by works, ang dami pong mga bagay-bagay. That's why, go hand in hand po eh. If you are a KJB, then ikaw end up magiging dispensationalist ka. At kapag ka ikaw ay dispensationalist or rightly divider, ikaw po ay KJB believer. Okay, the modern scholars often says we are still trying to reconstruct. Yan yung ginagawa, kaya nga patuloy po silang maraming mga new, okay, na mga bagong salin ngayon. The Bible believer says God has preserved it. Amen? The modern scholar points to lost originals. The Bible believer points to God's promises. Saan ka dyan? Sa mga modern scholar? O sa Bible believer? Pumupunta ka, tumatakbo ka sa pangako ng Diyos. Modern scholar places confidence in textual reconstruction. The Bible believer places confidence in divine preservation. Amen.
Let's go to the biblical conclusion po nitong ating pong presentation pong ito ngayong gabi. The evidence presented throughout this book or throughout this lesson po leads to one unavoidable conclusion po. The Word of God is eternal. The Word of God is inspired. The Word of God is living. The Word of God is powerful. The Word of God is profitable. The Word of God is preserved. The Word of God is available. The Word of God is authoritative. The Word of God is trustworthy. And the Word of God is sufficient. Yan po yung pinatunayan po natin dito sa ating pagtatalakay, mga minamahal. The God who inspired His Word has preserved His Word. Tandaan po ninyo, yung Diyos na in-inspired niya yung kanyang salita, ay kanyang iningatan yung kanyang salita. The God who gave His Word has kept His Word. The God who promised His Word would endure forever has fulfilled that promise. Therefore, believers today can confidently say, we possess the Word of God. We have the living Word of God. We have the perfect words of God in our heart. Ito po yung final appeal ko po. The battle over inspiration is not merely an academic debate. It is a battle over the character of God. Hindi niyo po ba alam? Kapag ka po pinag-uusapan natin yung inspiration and preservation, alam niyo po kung ano ang pinaglalaban natin dito? Yung karakter ng Diyos. Okay? It is a battle over the character of God. Can God preserve what He inspired? Okay? Can God keep what He promised? Can God provide His words for every generation? The answer of Scripture is clear. Yes. Yes. 1,000 times, yes. Yung kanyang in-inspired, God can preserve His Word. God keep what He promised. And God can provide His pure words from generation to generation forever. Amen. The Christian need not to stand upon uncertainty. Alam niyo mga kapatid, mahirap tumayo sa isang paniniwalang hindi tayo sigurado. Mantakin mo, hawak-hawak mo yung Bible mo. One time po, meron pong isang testimony po ako, no? Merong pastor na, alam nyo, lalo na kapag ang pastor na nagtuturo ng giving, matindi talaga, bombastic po yan . To the point talaga, ituturo niya talaga, itatas niya pa yung King James na hawak niya . Okay? Paniwalaan niyo itong salitang ito, nakalagay sa Biblia. Totoo ito, gano'n. Talagang yung kanyang buong emphasis, laging nakaturo sa hawak niyang Biblia, tinuturo niya ang Bible na hawak niya na ito'y perfect. Totoo. Walang mali. Dahil ang kanyang poko, ang kanyang preaching, giving. Okay? Galing po kayo ha? Giving yung kanyang preaching. At siyempre dahil giving, dahil para gusto mong magbigay, dahil siyempre, dahil binasa mo yung mga talata sa King James Bible, so para ma-challenge silang magbigay, kailangan paniwalaan nila yung mga talatang pinagbababasa mo. Tama po ba? Pero pagbaba ng pulpito, may nagtanong sa kanya. Sabi niya, Pastor, kanina, paulit-ulit mong sinasabi na ang salita ng Diyos ay perfect, ang salita ng Diyos ay hindi nagkakamali, ang salita ng Diyos ay walang mali, ang salita ng Diyos ay inspired, ang salita ng Diyos, ganito. Ano po yung salita ng Diyos na yon na binabanggit nyo? Yan po bang hawak ninyo? Ano yung sagot niya? Hindi ito. Kasi translation lang ito. Could imagine, double page na pastor. Sa pulpito, hawak-hawak niya ang King James Bible, sasabi niya, this is the Word of God. Pero pagbaba, okay, hindi yan inspired. Hindi yan perfect. No? That's hypocrisy. Double pace. Marami pong mga ganyang mga pastor ngayon.
Okay, itataas niya sa in one hand, sasabihin niya sa kaliwang kamay niya, this is the word of God. Pero pagbaba sa pulpito, hindi yan salita ng Diyos. Translation lang yan. Hindi yan perfect. It is so sad, mga minamahal. The Christian need not stand upon uncertainty. The Christian need not depend upon constantly changing scholarly opinions. Tayo po mga Kristiyano, hindi po tayo dapat doon ipatong yung ating paniniwala, yung ating sa ating posisyon sa walang kasiguraduhan, mga pagbabago-bago ng mga statement ng mga Bible scholars. The Christian may stand confidently upon the eternal promise of God. The words of the Lord are pure words. Thou shalt keep them, O Lord. Thou shalt preserve them from this generation forever. The Bible is not merely a record of what God once said. The Bible is what God says. Ulitin ko po. The Bible is not merely a record of what God once said. The Bible is what God says. And because it is God's word, it remains inspired, preserved, living, and powerful today, mga minamahal. So, dyan ko po, ini-end po yung ating pong programa ngayong gabi. Dito po nagtatapos po yung ating episode number 3 po. At ulitin ko po, lahat po ng mga naka-tune in po ngayon, i-comment po ninyo yung pangalan po ninyo. Ha? Hindi yung kung ano yung Facebook account po ninyo. Kasi po, gagawa po ako ng GC po itong week na to. At doon sa GC na yun, nakalagay doon, itong title to, The God-Breathed Deception. Kaya pag nakita nyo, nakapasok ko na doon. So doon po ay isa-save ko po, doon ko po i-send po itong ebook na ito. So lahat po ng mga nakapakinig mula doon sa first episode, second episode po, at ngayong gabi po ay makakatanggap po kayo nitong libre po, itong ebook na to, The God-Breathed Deception po, mga minamahal. Okay, ito po ay libre po, okay, na sa bawat isa po na narito po, na nakapakinig po, mga minamahal. At kaya po kaya po pinapaano ko po yung inyong pangalan para po alam ko kung sino yung bibigyan ko po, no? Ito po kaya po comment ko yung inyong mga pangalan para po at least po ay alam ko kung sino ibibigyan ko, mga kapatid. Ano po? Ito pong ebook na ito ay in appreciation ko po sa inyong lahat ng mga nakinig po. Okay? Maraming salamat po, mga kapatid, na 3 Sundays po tayo na nakinig po. At salamat sa Panginoon. At abangan po ninyo, bukas po, magpapatuloy po yung ating pong daily load of benefits po, yung 12:30 po. Tuwing tanghali po yun. Magtatapos na po yung ating paradoxes in the Bible. At ipanalangin po ninyo, meron po akong bagong episode po na ituturo po doon. Hindi ko alam kung ito'y gabi-gabi, hindi ko po alam. Pero meron po akong bago pong ginagawang lesson po ngayon na alam kong makakatulong po para sa bawat mga believers po, mga minamahal. Yung pong, at least, bibigyan ko po kayo ng idea, mga kapatid. Sandali lang mo po, ha. Sandali lang po. Stop record.